Alice Go, kumpirmadong nakalabas na ng Pilipinas. Ayon yan sa PAOCC-BI. Alamin natin ang detalye muna kay Kapartner Margot Gonzalez. Kapartner Margot! Lumutang sa pagdinig ng Senado na nakalabas na ng bansa si dating Banban Tarlac Mayor Alice Go, bagay na kinumpirma ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC sa pamamagitan daw ng mga record ng foreign counterparts. July 18 daw dumating sa Kuala Lumpur, Malaysia si Go mula din pa sa Indonesia. July 21 dumating ito ng Singapore mula Kuala Lumpur. August 18 nang dumating naman ito sa Baton, Indonesia, galing Singapore sakay ng ferry boat. Sinabi naman ng Bureau of Immigration na BI na iligal na nakalabas ng bansa si Go dahil hindi ani ito dumaan sa normal procedure sa paliparan. Ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansinko, si Go na ang totoong pangalan ay Go Waping ay iligal na nakabiyahe papuntang Malaysia noong pang Hulyo. Iligal din itong nakaalis ng Malaysia at nakalipad papuntang Singapore kasama ang mga kapatid nito na sina Sheila Lial Go at Wesley Lial Go noong July 21. Paglilinaw naman ni Tansinko ng pag-alis ni Go ay hindi nakarecord sa centralized database ng BI kahit pa nga merong ILBO o Lookout Bulletin Order na ka-issue dito. Matatanda na bago si Go ay nagawa ring makalabas ng Pilipinas ni Catherine Cassandra Leong, ang authorized representative sa na-raid na Pogo sa Porac, Pampanga noong June 11 bago ito na-issuehan ng immigration lookout noong August 6. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Mark Gonzalez, SMNI News. Samantala, Marcos Jr. admin tila ayaw ng bitawan ng kapangyarihan. Ayon yan kay Atty. Roque. Alamin natin ang balitang yan mula kay Bar Creslin Catarong. Bar Creslin. Ayaw na nilang magkaroon ng kahit sinong banta. Hindi sapat kay Bongbong Marcos Jr. ang martial law regime noon ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ito ang tahasang sinabi ni former presidential spokesperson Atty. Harry Roque sa pinakahuling KOJC press conference. Anya, ngayong nakabalik na ang mga Marcos sa pinakamataas na posisyon ay ayaw na nilang bitawan ng kapangyarihan. Simple. They want forever again. Ayaw na nilang magkaroon ng kahit sinong banta sa kanilang pagnanais na forever Marcos again. Professor, I have to remind you, according to the movie, walang forever. Oo nga, yan ang dapat nilang malaman. Pero Attorney Gustuhin Harry, man, walang forever, lalong-lalo na kung nasusuya na ang taong bayan. Kaya naman, ganoon na lang katindi ang obsesyon ng company Marcos Jr. laban sa mga tao na sa tingin nila ay hadlang sa kanilang politikal na ambisyon. obsessed sila. Sinabi ng SMNI anchor na si Master Judea na kasama na rito ang obsesyon ng Administrasyong Marcos Jr. na siraan at pabagsakin ang mga Duterte, partikular si dating Pangulong Rodrigo Duterte, na tila may playbook silang sinusunod, lalo pat mayroon ding upcoming election sa susunod na taon. At isa pa po sa tingin ko na nakikita natin na kung bakit obsessed sila sa mga Duterte dahil ito po mga Duterte ay ang natatanging sagabal sa kanilang mga dadaanan. Kasi alam naman natin na hanggang ngayon, kahit si PRRD ay wala na sa kanyang katungkulan, ay mahal na mahal pa rin ng mga tao. Batid niya ng mga Pilipino kung ano ang ginawa ni FPRRD kung saan ipinadama ng dating Pangulo sa mga mamamayan na mayroon tayong presidente na masasandalan. Hindi katulad ngayon na hindi nga natin nakikita, hindi natin naririnig ang ating presidente. Kaya ito po ay isang pamantayan ng mahinang leader. Dapat lahat po ng issue na mayroon tayo dito sa Pilipinas, dapat hands-on ang mga leader natin. Katulad nga ng nangyayari ngayon, hindi po nila alam kung magkano presyo ng mga bilihin. Kasi ikaw ba naman, 64 pesos, hahati-hatiin mo yon sa 3,000. Aba, pabangag-bangag na talaga tayo niyan. Bukod pa rito, patuloy din ang isyu sa umunoy pagpapapasok ng International Criminal Court o ICC sa bansa para imbestigahan at arestuhin si former President Duterte. Sa pagiging obsessed din ng Administrasyong Marcos Jr. sa mga Duterte ay mapapansing paulit-ulit lang ang mga kasong ibinabato o itinuturing ng mga recycled cases laban kay Vice President Sara Duterte. Katulad na lamang ng issue sa 125 million pesos confidential funds at ang plano umano na impeachment laban sa Vice-Presidente. Kasama pa sa kanilang playbook ang pabagsakin ng SMNI, buong kongregasyon ng Kingdom of Jesus Christ at si Pastor Apollo C. Kibuloy na kilalang malapit na kaibigan ni FPRRD. Walang tigil nilang sinisiraan ngayon ang reputasyon at karakter ng butihing pastor. Kasi
Grabe po, sinisingle out lang po nila at talagang kitang-kita natin ngayon kung sino po ang kanilang kinakaldag. Unang-una, KOJC, na alam naman natin na malapit sa mga Duterte. Ang bottom line po nito, Duterte po talaga bagsak. So ngayon, ginagamit po nila lahat ng kanilang mga resources, pati mga leader, o yung mga tao katulad ni Mr. Abalos, ni Mr. Torre, ni Mr. Marbil. Mayroon ding ikinakasang plunder case laban kay former President Duterte at kay Senator Bongo, habang pinipin down din si former presidential spokesperson Harry Roque dahil kritiko siya ng administrasyon. Sa kabila ng mga samot-saring paninira ng administrasyong Marcos Jr., ay tiwala si Atty. Roque sa mga kataga sa Biblia na the works of the devil will not prevail. Patuloy din ang kumpiyansa ng dating talas opisyal sa katalinuhan ng mamamayang Pilipino sa totoong nangyayari sa usaping politika sa bansa. We are Christians. We believe that God is our shepherd, we shall not want. And of course, naniniwala tayo that the works of the devil will never prevail. No? So, naniniwala rin tayo sa katalinuhan ng taong bayan na alam nila kung kailan naninira sila para sa politika lamang at alam nila kung anong katotohanan. Para naman kay KOJC Resident Minister Carlo Catiel, nakahanda ang Kingdom of Jesus Christ sa anumang posibleng mangyari at tiwala ang buong kongregasyon sa kapangyarihan ng Diyos Ama sa Langit. The beginning of this spiritual battle, this very moment, hindi po nagkulang ang Ama sa Langit. He is always with us all the time, every minute, every second. He never leave us nor forsake us, and we are prepared for the worst. Kasi alam po natin, yung mga tagapagpatupad ng batas, hindi po sumusunod sa batas. Kami po dito sa Kingdom of Jesus Christ, we are prepared, we are ready po dito. Gagawin po namin ang lahat, at ang Ama na po sa langit ang gagaw po sa the rest. As what the Word of God said in Psalm 46 verse 10, ang babalik "Be still sa atin." and know that I am God. Praise the Father. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creseling Catarong, SMNI News. Dagdag pa ang balita, Abalos, tumangging pangalanan ang donor ng 10 milyong reward versus Pastor ACQ. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kapatid Carlo de la Peña. Kapatid Carlo. Sana maunawaan po ninyo, no, dahil nagbigay po kayo ng 20 million. Yung mga tao po ngayon ay natatakot for their safety. No? At and it's because of this, sana maunawaan po ng chair at ng committee at ng ating po mga kasama sa KJOC na hindi ko pwede sabihin ng pangalan because precisely of this, of their own safety. Tumanggi si Benhur Abalos na ilabas ang pagkakakilanlan ng nasa likod ng 10 milyong pisong pabuya para sa ikadarakip ni Pastor Apollo C. Kibuloy na hanggang ngayon ay hindi pa napapatunayang may sala sa alinmang akusasyon na ibinabato sa kanya. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, nanindigan si Abalos na hindi sabihin ang umano'y donor ng pabuya dahil sa issue ng seguridad nito. Pero ang punto na ito ni Abalos ay siya ring sentimiento ng KOJC, lalo't nalalagay sa bingit ng panganib ang buhay ng butihing pastor. Una nang kinwestiyon ng KOJC ang inilabas na pabuya dahil mas mataas pa ito kumpara sa patong sa ulo ng mga kriminal na nahatulang guilty. Sinabi rin ng kampo ng KOJC na ang alok na pabuya ay tila katumbas na ng shoot-to-kill order laban kay Pastor Apollo. Yung 10 million, hindi basta-basta yon. Kasi you're putting the life of our pastor in a shoot-to-kill situation. Kasi, di ba, sila po yung nagpalabas ng reward man yan o bounty. Dagdag pa ng Executive Secretary ng KOJC, karapatan nilang malaman kung ano ang motibo ng umano'y nag-alok ng pabuya at kung sino ang gustong pumatay sa butihing pastor. Anong motibo? Karapatan din namin sa Kingdom of Jesus Christ. So sabi niya protection, wala yung 20 million. Ang amin, yung buhay ni pastor, kasi lahat magkaka-interest na. Hindi na namin alam, NPA ba, priso ba, yung ginagamit ng mga pulis na dinadamitan ng pulis lang. Kasi yun po ang lumalabas ng mga storya ng mga NPA, mga priso pinalabas, tapos dinadamitan ng pulis. Tapos hindi na talaga namin alam kung sino pa yung nakapalibot sa amin. Meron na rin mga palipaliligid kasi nga, nag-announce na si Secretary ng DILG na merong reward kung sino makaturo o sino ang makapagbigay ng information kung saan si pastor. So kaming lahat, ayos po sa amin, sir, malaman namin kung sino yung gustong tumulong. Kaya din kami on our part, sino yung gustong pumatay kay pastor, tapatan namin ng 20 million. Samantala maging sa executive session na alok ni Senator Ronald Bato de la Rosa,
upang malaman kung sino ang nasa likod ng 10 milyong pabuya ay tumanggi rin ang kalihim. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News. Samantala, reward money na umano'y tinanggap ni Marcos Jr. sinisigil na ng Amerika. Alamin naman natin yan kay Kabar Almar Porzuelo. Kabar Almar. Mag-aapat na dekada na mula nang maitatag ang The Kingdom of Jesus Christ o KOJC na pinamumunuan ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Noon pa man ay hindi na bago sa kongregasyon ang mga kapagsubukan na talaga namang nagpatatag dito sa paglipas ng panahon. Bukod sa pagiging popular at pinagpala ay malaki rin ang papel na ginagampanan ni Pastor Apollo at ng buong KOJC sa aspetong pangpolitikal dito sa Pilipinas. Sa membership nito na nasa mahigit 7 milyon sa buong mundo, hindi na maipagkakaila pa na kaya nitong magpanalo ng mga politiko tuwing eleksyon. Kaya naman kung inggit at inggit lang din ang pag-uusapan, marami ang pwedeng makaramdam nito laban sa butihing pastor. Isa na sa mga pasok sa listahang ito ang Amerika. Noon pa may sinabi na ni Pastor Apollo na walang magandang naitulong ang Estados Unidos sa mga Pilipino. Tutol din ang butihing pastor sa mga base militar ng Amerika dahil nag-iengganyo lang ito ng giyera sa ibang bansa. Kaya upang matigil ang pagdami ng mga Pilipinong namumulat sa katotohanan at upang makontrol pa rin ng Amerika ang politika dito sa Pilipinas, balak nitong patahimikin habang buhay ang butihing pastor. Kung matatandaan, matagal nang isiniwalat ni Pastor Apollo na ang nasa likod ng patong-patong na kaso na isinampa laban sa kanya ay ang Amerika gamit ang mga dating miyembro ng KOJC. Nauna na rin niyang sinabi na nagbigay ang US ng $2 milyong na pabuya kapalit ng kanyang ulo. Kaya sa ikapitong press conference ng KOJC nitong Sabado, isa sa mga ipinunto ng panel ay ang nasabing pabuya ng Amerika na tinanggap na umano ng mga matataas na opisyal ng Pilipinas. Ayon sa SMNI anchor at miyembro ng Banateros na si Boss Dada, may natanggap silang impormasyon na sinisingil na ng Amerika ang administrasyon ni Marcos Jr. dahil tinanggap na nito ang pabuya. Gaano katotoo itong mga reports na natatanggap natin na naniningil na daw ang United States of America dahil kalahati doon sa kanilang itinalagang pabuya para mahuli ito si Pastor Apollo Kibuloy ay tila mo nakubra na yata. Again, Sir Jay, hindi po ito kinubra ng mga opisyalis sa baba. Ito po ay malamang sa malamang nakubra ng mga opisyalis na nasa taas. Kaya talagang yung pressure ibinababa na nila sa mga kapulisan para talagang mahuli ito si Pastor Apollo Kibuloy. Para naman sa isa pang anchor ng SMNI na si Coach Oli, aligaga na ngayon si Marcos Jr. dahil pinipressure na ito ng US dahil nalalapit na ang eleksyon. Merong balita na pressured na siya kasi hinahabol ito doon sa US election tong November. Kaya talagang panggagambala di umano dito sa KOJC at sa Davao. Dahil ito si Marcos pinipressure na at saka yung nabanggit kanina ni Boss Dada na 50% di umano ay bayad na yung reward money. Bagay na kinumpirma ng Executive Secretary ng KOJC na si Sister Eleanor Cardona. May pressure talaga ang pamahalaan ng Pilipinas para habulin, tugisin at kunin talaga si Pastor Apollo Kibuloy. Yun nga sinabi ni Ma'am Lorraine, maniwala na tayo na ang pressure galing sa Estados Unidos, galing nga doon yung kaso. Ilang beses na po yan sinabi ng aming mahal na pastor, no, na meron talaga ang nasa likod nito lahat, ang Amerika. Paliwanag pa nito na pinagpalit ni Marcos Jr. si Pastor Apollo sa mga Amerikano para mabuswelto ito sa kanilang kaso sa Estados Unidos. Kalakip nito ang paglalagay ng mga base militar dito sa Pilipinas. Tungkol naman sa partisipasyon ng mga Amerikano sa paghuli kay Pastor Apollo, sinabi ni Master Judea na nagbibigay umano ng mga makabagong kagamitan ng Estados Unidos para manmanan ang buong KOJC sa pag-aakala na nasa lugar pa ang kanilang target. At katunayan po dyan ay nagpapahiram o nagpo-provide po di umano itong Amerika ng itong tinatawag natin ng mga aparato, thermal tracker para makita ng sa malayuan or kahit may dingding na mo-monitor nila kung may tao. Ito po yung paraan nila. Mga drone, no? Yan yung mga drone po na dapat ay ginagamit sa mga terorista, sa matinding gera. Etong ginagamit nila ngayon na di umano ay katulad ito ng ginamit sa pag-track kay Bin Laden, Sir Jay. So, yung thermal scanner, bakit? Si Pastor Apollo Kibuloy ba, rebelde? Terorista ba?
Maging ang ministro ng KOJC na si Brother Carlo Catiil ay saksi at nakakita sa mga high-tech gadgets na ginagamit ng PNP sa kanilang patuloy na panggigipit sa KOJC. Biruin mo, mga listening device. Yan on sa harapan, palagi po nakatutok sa amin, mga telescope nila, yung mga thermal scanner nila. Lahat yan puro panggigipit kasi may deadline nga. Before November election sa Amerika. Dahil dito, tanong ngayon ng KOJC members, kung tunay nga na may kasalanan si Pastor Apollo, bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin natutuloy ang paglilitis sa mga kaso niya sa Amerika? At kung seryoso ang PNP na mahuli si Pastor Apollo, ay bakit hindi nilulubayan ng PNP ang mga compound ng KOJC? Bakit hindi sila maghanap sa ibang lugar? Si Pastor Apollo nga ba talaga ang kanilang sadya o nais lang nilang makuha ang mga pagmamayari ng KOJC? Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Almar Forsuelo, SMNI News. Dagdag pang mga balita, mga nakamas na pulis sa Davao City kinwestiyon sa Senado. Alamin natin yan kay Kapar MJ Mondihar. MJ! Tila new normal na sa mga pulis sa Davao City ang pagsusuot ng face mask o mga takip sa kanilang mukha, lalo na tuwing magsasagawa ng pagpapatrolya o kahit checkpoint operations sa labas ng religious compounds ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC sa Davao City. Bukod sa face mask, kapuna-puna rin na walang nameplate ang mga pulis. Sadya rin kinukubli ang plaka ng kanilang mga sasakyan. Ang mga reklamong ito nakarating ng lahat sa Senado. Kaya sa hearing ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs, mismo ang chairman na si Senator Ronald De La Rosa na ang pumuna dito. They're not doing illegal, but they're just doing, to tell you frankly, improperly yung ginagawa nila. Kakauwi lang nitong nakaraang linggo ni Senator De La Rosa sa Davao City at personal niya raw nasaksihan ang ginagawa ng mga pulis, lalo na sa labas ng KOJC Religious Compound. Nagawa pang tanungin ng senador ang isa sa mga patrolman sa checkpoint kung bakit nakatakip ang mga mukha nila at wala rin silang nameplate, pero wala itong matinong na isagot. Bakit mag-checkpoint ka, palagi naka-mask, kailangan, tapos hindi makita yung pangalan? Yun lang sa akin. We must be friendly, Hansel. You must be friendly to the people. Present sa Senate investigation laban sa marahas na June 10 operations ng PNP sa KOJC compound ang acting chief ng Davao City Police Office na si Police Colonel Hansel Marantan. Pero ang pagdepensa niya sa mga pulis hindi nakalusot kay Senator De La Rosa. Konting lang, Your Honor, konting consideration lang with the policemen. Kasi they've been there, exposed to the pollution of the... Don't tell me that... You don't tell me that reason. Alikabok. Alikabok, nakamas kayo. Kayo lahat nakamas palagi, 24/7. Pag nag-checkpoint, that's very... Hindi ko matanggap yung rason mo na yan. Halos kalahati na ng buhay ni Senator De La Rosa ay ginugol sa pagiging pulis. Nakahanap naman ng katapat si Marantan kay De La Rosa na dati nilang PNP chief. Is it part of the uniform? No. Your Honor, I'm telling the truth, Your Honor. That's why I'm here. But, wag mo akong sabihan. Nag-checkpoint rin ako ng... Yung dinaanan nyo ngayon, dinaanan ko rin yan. I'm just wondering bakit lahat ng police ay nakamas. Which is very intimidating. Nilino naman ni De La Rosa na hindi nito pinipigilan ang trabaho ng PNP, partikular na operasyon na ito sa KOJC. Ngunit, para sa dating hepe ng PNP, hindi nakatutulong ang ginagawa ng mga pulis sa mga residente ng Davao City. Ano bang nakamas palagi, di ba? Yung mga may gagawing masama. Wala silang ginagawang masama. Pero ang dating, kasi po lagi nagaganon, talagang intimidating sa tao at kinausap pa, ayaw sumagot. Si Abalos naman, bagamat isa siya sa mga pinaniniwalaang nagmamando sa ginagawang panggigipit ng PNP sa KOJC, nangakong aaksyonan ang reklamong ito laban sa mga abusadong pulis. Mr. Chair, I will assure you, mamaya nga po, I will talk with the chief and make sure, bukas sa bukas, lahat po walang mask po iyan. And to make sure yung protocols like the name ay properly mailagay po. I assure you that, Mr. Chair. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar, SMNI News. Pilipinas, sinisisi ng China sa bangga ng barko sa WPS. Ang detalye ng balitang yan mula kay Mark Creslin, Kataro. Mark Creslin. Naglabas ng pahayag ang Chinese Foreign Ministry kaugnay ng banggaan ng mga barko ng Philippine Coast Guard at Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea.
Sa isang statement, sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning na noong Agosto 19, dalawang sasakyang pandagat ng Pilipinas ang pumasok sa katubigan katabi ng Shanbingjiao o Escoda Shoal nang walang pahintulot mula sa gobyerno ng China. Isinawalang bahala raw ng Pilipinas ang babala ng China Coast Guard at gumawa ng mapanganib na pagkilos sa pamamagitan ng sadyang pagbangga sa barko ng CCG. Binigyang diin ng Chinese official na ang Shanbingjiao o kilala bilang Escoda Shoal ay bahagi ng teritoryo ng China. Inakusahan ng China ang Pilipinas na nagpadala ito ng Coast Guard vessels upang pumasok sa tubig ng Escoda Shoal sa pagtatangkang magpadala ng mga supply sa PCG vessel na nakaistasyon sa naturang lugar. Dagdag ng opisyal, ang hakbang ng Pilipinas ay seryosong lumalabag sa soberenya ng China. Lumalabag din ito sa Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea at nagbabanta sa kapayapaan at katatagan sa South China Sea. Ang mga hakbang na ito ay mariing tinututulan ng China. Patuloy din anya na magsasagawa ng mga determinadong mga hakbang ang Beijing upang mapangalagaan ang soberenya ng teritoryo at mga karapatang pandagat at interes nito. Patuloy naman na iginigit ng Chinese official na alinsunod sa domestic at international law ang mga hakbang ng CCG. Samantala, pinag-aaralan ng Department of Foreign Affairs o DFA ang isang diplomatic protest laban sa China kaugnay ng insidente sa Escoda Shoal noong Lunes. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Vice Admiral Alexander Lopez Jr., tagapagsalita ng National Maritime Council, na ang nasabing hakbang ay naaayon sa layunin ng Pilipinas na ituloy ang mapayapang paraan sa naturang issue. One of those options that we are considering, as you all know, in any activities naman in the past, our Department of Foreign Affairs will probably file a diplomatic protest or not verbal, and this is being seriously studied by the Department of Foreign Affairs. Sa panig ng Pilipinas, inihayag ni Lopez na binangga at nasira ng mga barko ng Chinese Coast Guard ang dalawang barko ng PCG sa paligid ng Escoda Shoal. Gayunman, binigyang diin ni Lopez na nananatiling nakatuon ang Pilipinas sa pagresolba sa isyu ng mapayapa sa pamamagitan ng diplomatic channels at pagsunod sa international agreements. Kasi if we would be going beyond diplomatic or peaceful approach, you can just imagine, maybe if you're referring to more kinetic actions, that would not be to the best interest of our country and of China and even in the region. Ipinahayag din ng opisyal na pinag-iisipan ng DFA na palawigin ang provisional agreement nito sa China para masakop ang higit pa sa Philippine Exclusive Economic Zone. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, President Catarong, SMNI News.